Alright, Filipino Reaction. Okay, update tayo kay Pastor Apollo Kibuloy na talaga namang hanggang ngayon ay wala at palaisipan sa kapulisan ng Pilipinas at Davao NBI kung nasaan nga si Pastor Apollo Kibuloy. Nagbigay siya ng panayam. Ayon sa kanya ay hindi nga siya pahuhuli ng buhay, patay kung patay. Pero itong mga kaibigan, ni-review natin kung bakit nga ba talaga dapat kasuhan na or dapat nga bang i-shoot na sa balde o i-shoot na sa kulungan si Pastor Kibuloy. Ito mga kaibigan, papanoorin natin ang pahayag ni alias Amanda na ginalaw ni Pastor. Ito, para marinig nyo. Litong-lito ako noon pero sumunod na lang ako. Sabi ni Jacqueline Roy, kunin ko daw yung isang pajama ko at binigay ko sa kanya. Ayan mga kaibigan, itong babae nito ay humingi talaga ng katarungan sa ginawa ni Pastor sa kanya. Kasi aamuhin daw niya. Ginawa ko naman. Pagkabigay ko ng pajama ko, inamoy niya at dadaw ako, maligo, mag-toothbrush. Yan na mga kaibigan, may video na may narinig akong amoy. Sinong aamoy? Si Pastor? Sinabihan pa akong mag-blow dry ng buhok. Yan, okay na, ito na. Litong-lito ako noon pero sumunod na lang ako. Sabi ni Jacqueline Roy, kunin ko daw yung isang pajama ko at binigay ko sa kanya. Kasi aamuhin daw niya. Ginawa ko naman. Pagkabigay ko ng pajama ko, inamoy niya at biglang sabi, ipapahiram na lang daw niya ang pajama niya. Bumalik ako sa kwarto ko at siya naman, kinuha niya yung pajama niya. Ito mga kaibigan, ang salaysay ni Amanda, yung mga hindi pa nakakapanood sa kanya, ay ito nga ang babae na ginalaw ni Pastor. Bago ako maligo, pumunta si Jacqueline Roy sa kwarto ko at binigyan ako ng isang t-shirt na may botones at pajama pants. Tapos? Isang bote ng shampoo na Palmolive Violet at lotion na pabango na Bath & Body Works brand. Ang specific scent ay Enchanted na paborito daw ni Kibuloy. Talaga naman ito si Pastor, ibang klase. Continue lang. Hindi ko po talaga makakalimutan ng mga yan. Maligo na daw ako at magkuskus ng maayos. Hinihintay daw ako ni Jacqueline Roy sa kwarto ni Kibuloy. Naku, ay talaga naman totally. Yan ba, Pastor, ang sinasabi mong wala kang kasalanan? Continue lang, Neng. Ma'am Amanda, ano pang kasunod na nangyari? Pagkatapos kong maligo at mag-blow dry, pumunta ako sa kwarto ni Kibuloy sa Bible School building. Yung kwarto na yon may dalawang pinto. Tapos? Yung unang pinto, bukas na. Kaya pumasok ako doon. Ibig sabihin, yung pinto ni Pastor Kibuloy ay open na. Ay naka-ready na pag mga ganyan. May plano na yan, ha? May plano na yan mga ganyan, basta naka-open ang pinto. Okay, continue lang, Neng. Isang pinto papunta sa main room ni Kibuloy. Pagkatok ko. Ay, bukas, sarado. Ano ba yun? Hindi ko maintindihan, Sarado yung isa bukas. Okay, doon na tayo. Okay, continue lang. Sa pangalawang pinto, pinagbuksan ako ni Jacqueline Roy. Inakay niya ako sa may kama ni Kibuloy. Nakita kong natutulog at naghihilig pa. Tapos? Nung una, pinauuna ni Jacqueline Roy sa kama. Malapit sa paa ni Kibuloy. Natulog pa rin noon. Pinakita ni Jacqueline kung paano daw imamasahe si Kibuloy. Naku, Diyos niyo, Marimat Pulgoso, anak ni Janice. Sunod, Neng. Sabi niya, unahin ko daw sa paa. Nakinig lang ako habang dinademo niya. Minasahe mo naman. Tapos sabi na lang ni Jacqueline, hintayin ko na lang daw na sabihin ni Kibuloy kung anong sunod na gagawin. Naku, Diyos niyo, Mariwar. Sige, continue lang, Continue lang. Sabi niya, hanggat walang sinasabi si Kibuloy na pwede na akong umalis, hindi ako dapat lumabas ng kwarto. Matapos siyang magbilin, lumabas na siya ng kwarto. Okay. Dalawa na lang kayo. Okay. Sabi ni Pastor, wala naman talaga totally nangyari sa inyo. Pero continue lang. Pagkaalis ni Jacqueline, sinimulan ko na yung pagmamasahe hanggang sa namasahe ko na ang paa at likod niya. Naku. Grabe ito si Pastor. Tapos? Inaantok na ako at that time kasi halos 1 a.m. to 2 a.m. na po siya. Naku, umaga, gabing-gabi na yon. Umaga na. Alauna ng umaga, madaling araw.
Gabi pa rin yun. Okay? Oh. Gising na si Kibuloy nito, tapos sinabihan niya ako na umupo daw sa gitna ng kama. Oh. Talaga naman ito si pastor na ito. Tatanggi pa ang kanyang kasalanan. Ano? Oh, continue lang ha. Sumunod lang ako sa instruction. Umupo ako na naka-cross legs. Nang itutuloy ko na dapat ang pagmamasahe, tumayo siya at umupo sa harap ko. Naku. Talaga naman. Pastor. Papairo. Tapos? Sinimulan niyang tanggalin ang butones ng t-shirt ko hanggang sa tuluyan niya tinanggal ang buong t-shirt ko. Nako! Ay, ibang klase ka talaga, pastor. Talaga naman. Pagkatapos ng sarap, ay sabi ng pastor. Okay, mga kaibigan, ito na ang panayam ni alias Amanda. Okay, laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Kasi nga, marami nagtatanong dito. Ano ba ang kaso ni Pastor? Ganyan, narinig ko lang, napanood ko lang. Basta may kaso, na-arresto na. Ito na nga. Pinapanood na natin. Continue pa. Continue pa, ma'am alias Amanda. Okay, continue lang. Sabi niya, tumalikod daw ako. Tapos, sumunod lang ako doon at tinanggal niya ang aking bra. Pagkatapos, hinawakan niyang balikat ko at hinila. Pahiga sa kama. Naku, Diyos mio, mariwan. Pastor, pakinggan mo ang ano sa iyo, ha? Continue lang. Continue lang, ha? Tapos? Nung nakahiga na ako, may babaw sa si Kibuloy, tapos nako, may babaw na. Tapos kahit pareho pa kaming nakapajama nun, kinikis-kis niya ang ari niya sa ari. Nakakaiyak naman. Nakakaiyak naman. Papamura ka dito kay Kibuloy eh. Ibig sabihin nito ni Amanda, mga kaibigan, alias Amanda, iba hindi niya tunay yung pangalan to eh. Talaga nakakaawa nangyari sa kanya. Kaya lang ito kay Kibuloy. Nakakatawa lang nga ang padali ni Kibuloy. Tinatanggi niya. Okay? Tinatanggi niya ang mga paratang sa kanya. Okay? Ayan, maliwanag oh. Ulitin natin ha. Ulitin natin ha. Hindi na tayo kailangang umiyak kasi ano na ito eh. Reaction video lang. Okay, continue lang. Sa tuluyan niya tinanggal ang buong t-shirt ko. Ayan na. Sabi niya, tumalikod daw ako. Sumunod lang ako doon at tinanggal niya ang aking bra. Pagkatapos hinawakan niyang balikat ko at hinila. Pahiga sa kama. Tapos? Nung nakahiga na ako, may babaw sa si Kibuloy, tapos Kawawa naman, oh. Tapos na? Tapos kahit pareho pa kaming nakapajama nun, kinikis-kis niya ang ari niya sa ari. Diyos mio, maliwan talaga ito si Pastor. Sabi nga, walang kasalanan. Ay, naku. Mahirap magsalita ng ganyan sa Senado, mga kaibigan, na ikaw ay nagsisinungaling o hindi. Tapos, sinimulan niyang halikan ng leeg ko, nanigas na ako ng gusto. Gusto kong sumigaw ng tulong at tanungin kung ano ang ginagawa niya. Naku, Pastor. Yun. Pastor, sagutin mo ito. Anong ginagawa mo sa ibabaw ni alias Amanda? Okay? Kumikis-kis ka ba na parang manok na pula? Para ka palang ano eh. Parang sabong. Kumikis-kis. Talaga naman si Pastor. I-continue na yung continue. Pero naalala ko na bawal akong mag-question. Ayun lang. Paumanhin po, Madam Chair. Pumaselan ito. Halaw po ito sa aking sinumpaang salaysay. Normal lang yan, magsabi ka ng ganyan. At least, naliwanagan ang mga tao o narinig na sambayan ng Pilipino ang pinagagawang kalokohan sa iyo ni Pastor. Okay, continue lang. Nung tinigasan na siya, sinimulan niyang tanggalin ang pajama at pants at underwear ko. Mahaba pala yata ito. Isang oras yata ito. Ako talaga naman, Pastor. Sige pa. Sige, tuloy mo pa lang. Ito mga kaibigan ay talagang ano ito, nangyayari ito sa Senado sa Pilipinas. Dahil pinaparinig sa buong Pilipinas nga para marinig ng tao kung ano nga ang pinagagawa ni Pastor. Continue lang.
Ano pa? Sinipsip niya ang dibdib ko, tinanggal din niya ang pajama pants at brief niya na nanginginig na ang katawan ko sa takot. Talaga, parang ayoko na tapusin itong mga ganitong istorya. Napapayak na ako eh. Kanina natatawa ako eh. Pastor, sumuko ka na. Lumabas ka na, kawawa naman itong babae ito. Oh. Sabi mo, wala kang kasalanan. Ay, umiyak na nga eh. Oh. Kinukchak-chak-chak mo. Bago ngayon eh, tago-tago ka. Oh, ano pa? At nakatitig lang ako sa kisame. Ay, naku, tulala pag ganyan. Okay, ibig sabihin talaga ang babae, mga kaibigan, pag ayaw niyan, rape ang tawag dyan. Oh, kasi nga, eh, pinilit siya eh. Oh. Dinaan-daan lang siya, hukus-pukus, ganito, ganyan. Dapat isurrender mo ang iyong buong buhay kay pastor. Ay, kaya lang problema, ito si Pastor Trikman. Ang mansanas ni Iba, kinagat niya. Naku, continue. Pinipigilan ko na lang ang mga luha ko dahil sobra akong nagulat at walang magawa. Naku, Diyos mia, Marimar. Oh, walang nagawa. Continue. Pagkatapos ay tuluyan na akong pinagsamantala ni Apollo Kibuloy nung siya ay natapos na. Ayun, nangyari na. Ang hindi dapat mangyari kay Miss Amanda. Okay, alias Amanda. Talagang maliwanag dito sa sikat ng araw, mga kaibigan, na si Pastor Apollo Kibuloy ay nagkasala versus people of the Philippines. Okay? Maliwanag pa sa sikat ng araw na talaga namang si Pastor ay may kasalanan. Ito, sabi niya. Ulitin natin ha. Continue lang ha. Pumunta siya sa CR. Tulala pa rin ako, nakatitig lang sa kisame. At dito nagsimula na akong umiyak. First time ko kasi ito. Ang dami kong tanong pero inisip ko na lang para makampante na baka ito ang kalooban ng Ama sa buhay ko. Ay, naku. Talaga naman ang si kabuli nito. Masarap. Masarap paluin sa pwede ni si Pastor eh. Yan mga kaibigan ha. Ito lang ay ating kababayan. Wala pa dito yung mga foreigner na inano niya. Meron pa ito, mga foreigner. Ito isa. Ito naman foreigner oh. Para sabihin nyo, ayan. Ito mga kaibigan, foreigner, hindi lang ito makasalita ng Tagalog. Kaya in-English na niya. Kasi ano ito, Ukrainian eh. Iba rin yung salita nito. And suddenly she started to move my hands to put on his... Ayan. She said, massage here. And I said, oh my God, okay. And I massaged. And after that, little by little, he just turned to me and he removed my clothes. And I even can, because I was very shocked. I was like, I cannot explain because I was nervous. If this is what happened, he just removed my clothes and have. Naku, talaga naman si Pastor. Sarap galutihin. Ayun, dalawa na ito. Meron pa. Akala nyo wala yan oh. Woman accused Kibuloy of sexual abuse. Dahil pa dito, ito pa oh. Ayun pa oh. Babae pa rin ito. Babaero, haberboy, chickboy. Talaga naman si Pastor. Pero ngayon mga kaibigan, pinaka-update dito kay Pastor Apollo Kibuloy ay nanatiling matigas. Ayaw lumabas. Kahit na sinabi ng kapulisan na pwede na siyang arestuhin ng kahit ordinaryong tao. Okay mga kaibigan, pasensya na kayo sa aking reaction video na ito lang, ni-review ko lang. Para maintindihan natin kung ano nga ba talaga itong kaso ni Pastor Kibuloy. Kung dapat ba talaga itong arestuhin or si Pastor nga ba talaga ay guilty or not. Kayo nang bahala mga kaibigan. Okay, hanggang dito na lang. Subscribe my channel. Don't forget, comment. Bye-bye. Thank you.